Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Si Bato, gumagawa talaga ng mga issue ngayon ka-coffee. Sa mga DDS, isa to sa pinakamaingay itong si Bato de la Rosa para ipagtanggol syempre yung kanyang tatay, si Digong at ang pamilya Duterte. Ngayon, context lang ha. Pumasa na ka-coffee sa Bicameral Committee itong budget para sa 2025. And then, pirma na lang ang presidente yung kinakailangan para maging ganap na batas na yan. Imbes na noon, nag-iingay si Bato habang ongoing yung budget hearing dyan, yung deliberation, hindi siya nagsasalita dyan. Kung nagsasalita man, hindi ganun substantiated. Hindi niya nadidepensa bakit ganyan yung gusto niya, etc., etc., etc. Ngayon, na naaprobado pa ng Bicameral Committee, ngayon siya nagre-reklamo. Ngayon siya nag-iingay. Di ba senador naman siya? Parte siya sa pagbuo ng budget. Bakit nung hearing, hindi niya nire-raise yung mga concerns na yan? Bakit ngayon, kung kailan aprobado na yan sa Bicameral Committee at pirma na lang ng presidente, saka siya nag-iingay? Ano yan? Sincero ba talaga siya sa gusto niyang gawin? Ito ang headline ng Politico.com. Kasi kine-question niya itong pondo sa AKAP, itong bang ayuda na ibinibigay ng gobyerno. At bakit daw po, hindi na ponduhan itong PhilHealth? Pag-usapan natin yan. AKAP over PhilHealth. Bato de la Rosa calls out ayuda priorities in 2025 budget. Very useful for elections. Yung budget daw sa AKAP, magagamit daw yan sa eleksyon ng mga politiko. Hindi ko alam to be frank about it. Yan ang politics Nung panahon ni Digong, ginagawa din yan. Kahit anong administrasyon, ginagawa yan. Dahil yan na yung nature ng politics. Gusto mong mabago yan? Then change the constitution. Di ba ayaw nyo? Baguhin ang kultura. Ganun ba kadali baguhin ang kultura ng mga politiko? Not necessarily sa administrasyon na ito ni PBBM. Pero yan na yung nature ng politics sa Pilipinas. Which is, nag-benefit din sila nung panahon ni Digong. Ginagamit din nila yan. Yung AKAP, yung mga ayuda, ginagamit din yan ni Digong nung administrasyon niya. Tapos ngayon, sinisilip ni Bato, bakit daw ganyan? Malaki yung pondo sa AKAP at magagamit daw po yan ng mga politiko para sa eleksyon. Meron din naman siya, di gamitin niya. May allotment din naman siya Yung pinupunto ko dito ka-coffee, nung kayo nakikinabang, hindi nyo sinisilip. Ngayon na hindi na kayo nakikinabang, sinisilip ninyo. Double standard yan. At isa pa, kine-question niya bakit hindi pinunduhan yung PhilHealth. Sana nung budget deliberation, ipinagtatanggol ninyo yan. Bakit walang pondo ang PhilHealth? Alam mo kung bakit walang pondo? Dahil marami pang pera ang PhilHealth. Nakatenga, hindi ginagamit. Sa fiscal management, hindi ka magbibigay ng pera sa isang government agency na tinitenga lang yung pera. Dahil natutulog yan. Alam mo kung bakit? Ganito yan Hindi ako ganyan kaama-alam, ka-coffee, pero syempre, inaral din naman natin yan. Halimbawa, si Government Agency 1, si Government Agency 2, nangihingi sila ng pera sa gobyerno, di ba? Nangihingi sila ng tag 1 bilyon. If ever na ma-approve yan, ka-coffee, sa deliberation ng Kongreso, sa DBM muna yan Sa DBM, pag na-proseso na yan, ipapasa na yan sa Kongreso. If ever na ma-approve yan, hinihingi nilang tag 1 bilyon, ibig sabihin, kailangan ng 2 bilyon ng gobyerno para pondohan yung hinihingi kasi inaprubahan Ang mangyayari dyan, kung ang tax collection, ang kikitain ng gobyerno mula doon sa binabayad natin mga tax, mga buwis, revenue generations, etc., etc., 1.8 lang, let's say 1.8 billion lang. Kailangan mo ng 2 billion Ang pera pumasok sa'yo, 1.8 billion lang. Ibig sabihin, kulang ka ng 200 million. So yung 200 million na yan, budget deficit at tawag natin. Mangungutang ka sa ibang bansa para punan yung 200 million na yan. Anong problema? Nagiging problema dahil binadgetan ka niya, hindi mo ginagamit yung pera. Inangutang ka may tubo yung utang. Kung sana hindi ka na nanghingi dahil marami ka pa naman pera, nagpaubaya na si PhilHealth. Halimbawa si PhilHealth yung agency 2, hindi na siya nanghingi. Edi 1 billion lang kailangan natin at ang pumasok na tax, 1.8 billion. Diba, hindi ka na nangutang. Yun yung purpose. Fiscal management, ayusin yung pagbabudget. Kasi hingi ka ng hingi. Yung PhilHealth, napapatunayan, hingi ka ng hingi. Marami ka namang pera nakapondo dyan. Hindi naman sa inyo yan
Sa gobyerno din yan eh. So bakit ka pa mangungutang para ibigay doon sa pondo, para pondohan yung ahensya ng gobyerno na yan na marami ka pang tengga? Hindi nila naiintindihan yan. Kine-question nila bakit daw hindi binigyan ng PhilHealth? Bakit mas importante pa itong ayuda? Bakit hindi ba importante ang ayuda? Yes, prangka tayo dyan, nagagamit ng mga politiko yan, pero importante din yan. Yung AX na yan, yung tulong sa mga nakakaranas ng krisis, yung mga natanggalan ng trabaho, kanino lalapit yan? Eh syempre, dapat ponduhan mo yan. Kasi kung hindi mo poponduhan yan, magsisisigaw ang tao. Yung mga nasa crisis, wala man lang ginagawa ang gobyerno. Hindi man lang kami binibigyan. Yung mga OFW na na-repatriate dito sa Pilipinas, pagdating yan, binibigyan ng pera yan. Binibigyan ng ayuda yan dahil in crisis sila. Saan mo kukunin niya kung hindi mo poponduhan? Diba? Logic lang yan, ka-coffee. Hindi natin sinasabi na hindi importante yung pondo ng PhilHealth, pero meron nga silang pondo na nakatenga. Napakaraming pera, hindi nagagamit, hindi nabibigay nga sa mga miyembro. At gagamitin mo para i-justify yun yung ayuda na binibigay sa DSWD. At nagpapakalat pa kayo ng fake news dyan. Yung hindi mga maaalam, mabubudol mo talaga eh. Mabubudol ka nila eh. Kasi papakalat sila ng fake news eh. Na yung pondo daw yan ng mga AKAP, binibigay sa mga congressman. Kay Romualdez, kasi galit na galit sila kay Romualdez kasi ginagamit daw yan. Where in fact, DSWD ang nag-a-administer dyan. Pero sabi nila, bakit may nakikita tayong politiko sa distribution ng DSWD? Ano magagawa natin dyan? Iyan ang politika eh. Kailangan nyo rin gawin yan at ginawa nyo rin yan. Mga DDS politicians, ginawa nyo rin yan. Kasi kailangan nyo ipakita na tumutulong kayo. Hindi naman daw nila trabaho. Iyon nga yung nature eh. Then you change the culture. You change the institution. Paano magkakaroon ng malaking changes dan? Hindi baguhin yung mga political provisions. Ayaw nyo nga baguhin yung konstitusyon eh. Tapos marami kayong reklamo dyan. Yan ang reality. Magagamit at magagamit yan. Kaya wag kang sumilip na ginagamit ng mga existing politicians yan, ng mga incumbents, dahil ginawa nyo rin yan, ginagamit nyo rin yan, just to make an issue. Senator Ronald De La Rosa is worried that the government's ayuda programs might be abused for some politicos' election campaigns. O, anong problema? Eh kung ginamit yan, inabuso yan ng politiko, simple lang yan eh, hayaan mong mangyari yan, then file a case against that politician. Diba? Kasuhan mo. Kasi ang COA, ang Commission on Audit, hindi naman yan sasabihin, bawal mong gawin yan. Post-audit yan eh. Bawal mong gawin yan. Ang nature, ang nakarating sa akin, hahayaan ka munang gastusin yan, yung government agency. Hayaan ka munang gastusin yan. Tapos pag nakita nila yung irregularity sa paggastos mo, hindi alinsunod doon sa existing guidelines, madidisallow yan. Magagawan ka ng report. Nagagets nyo yung punto ko, ka-coffee, na hindi ninyo naiintindihan yan, mga DDS. Kasuhan mo yung politician na gumamit ng pondo, na nagwaldas doon sa pondo tulad ng nangyayari kay Sara Duterte. Winaldas yung pondo, ayan na, binabalikan na siya, kinakasuhan na siya. Ganon yun. Kung si Bato, nag-aalangan siya, kinakabahan siya, baka magamit yung pondo na yan, simple lang ang sagot dyan. Hayaan mo yung politiko na yan na gastusin yung pera na yan ng illegal, and then after that, file a case against that person. Simple lang yan. De La Rosa has criticized how the proposed 2025 national budget seems to prioritize ayuda programs, namely AKAP and AIX, over healthcare for Filipinos. Ang babaw ng argument. Bakit daw prioritize ang AKAP over PhilHealth? Hindi nyo na ba nagigets? Yung in-explain ko kanina, maraming pera ang PhilHealth. At explain na natin about sa budget deficit. According to Bato, while PhilHealth is left hanging with zero subsidy. Yan yun eh. Yung narrative na yan eh. Pinapalabas nyo zero subsidy. Hindi binigyan ng pera ng gobyerno ang PhilHealth. Kasi nga marami pang ang pera. Common sense yun. Common sense yun. Kaya bigay ka ng bigay na hindi mo ginagastos. Sa budget proceedings, ang DBM, pinifilter na nga nila yan eh.
Kung hingi ka ng hingi ng budget, papagawa ka ng ganito, o capex mo, capital outlay, kung yung mga familiar sa gobyerno dyan, o nang hingi ka, 20 million, pampatayo ng building na to. Every year, hinihingi mo yan. Every year, hindi mo rin pinapatupad yan. Anong ibig sabihin yan? Yung spending mo. Spending rate mo napakababa. In short, pinupondohan ng gobyerno yan every year, hindi mo rin ginagamit. Yung sinasabi natin kanina, nangungutang pa yung gobyerno para pondohan yan, tapos hindi mo lang din gagamitin. E di palpak. Diba? Nag-interest ka doon sa utang, na kung sana hindi ka na nang hingi, hindi na sana nakadagdag yan doon sa uutangin dahil nagkaroon ng budget deficit. Common sense ba? Logic ba? Hay nako. A substantial amount has been allocated for these two ayuda programs. He claimed the ayuda programs create a sense of gratitude towards politicos, something PhilHealth does not do. Hindi ko alam kayo ba to. Nature nga ng politics yan na pinakinabangan nyo, pinakinabangan ng mga tuta ni Digong, ng administrasyon ni Digong. 0 for PhilHealth but 61 billion for AKAP and AIX. Kasi sa PhilHealth, hindi ka magkakautang na loob sa politiko. Pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito this coming elections, the former police chief said in a Facebook post. Eh di gawin mo rin, may pondo rin naman kayo dyan sa Senado Oh, 61 billion daw po. Sige. Dito tayo. Sa DSWD. Nagsalita ang DSWD dito ka-coffee. Headline ng ABS-CBN. Para patas tayo at explain natin ng mainam yung mga konsepto. DSWD denies 26 billion AKAP funds in is pork barrel. Sorry, ulit. DSWD denies 26 billion AKAP funds is pork barrel. Pag sinabi mong pork barrel, alam nyo naman yan ka-coffee na nakapondo yan sa mga politiko. Yan kasi ang pinapalabas na narrative nila. Yan ang fake news nila. Na yung 26 billion na yan, pork barrel daw po yan. Which is kinikontra nga nila, kine-question nga nila kasi nagagamit daw yan sa eleksyon o sa pangangampanya o sa pagpapabango ng pangalan ng isang politiko. Kaka-fake news ninyo. Tingnan nyo, si DSWD nagsagot na. The Department of Social Welfare and Development rejected Friday allegations, ngayong araw po yan, that 26 billion pesos in ayuda para sa Kapos at Kita AKAP programs is a form of pork barrel. Yan yung narrative ninyo. Kasi gagamitin daw ni Romualdez yan, ng mga tao ni Romualdez, and even ng mga senador. Speaking to Teleradyo Serbisyo, DSWD Secretary Rex Gatchalian said the 26 billion AKAP funds do not go to lawmakers but to the department. Yan yung sinasabi ni Bato. Sinasabi ni Bato, napupunta yan sa mga politiko at ginagamit ng politiko. Sabi ni Gatchalian, DSWD mismo nagsasabi, hindi yan napupunta sa politiko. Dumidiretso yan sa budget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. O kung nakita mo yung politiko, doon sa pamimigay ng ayuda na yan, humawak ba siya ng pera? O PR lang siya doon. Which is wala nga tayo magagawa doon dahil nature nga ng politics yan Yung buong amount ng 26 billion, lahat yan DSWD ang magpapatupad. Hindi politiko o public servants. Hindi yan matatawag na pork barrel o pondo ng kahit sino. Pondo yan ng DSWD. Senator Bato, hopefully naririnig mo yung sinasabi dito ni Secretary Gatchalian. Kasi misinformed lagi itong si Bato Tinan mo, yung question niya yung tingog, misinformed din siya dyan. Kaya siya tinatakwil ng mga LGUs AKAP, a financial assistance program to help minimum wage earners not covered by other DSWD programs cope with inflation, has proven to be controversial after Senator Amy Marcos said the fund was an insertion that was not included in President Ferdinand Marcos Jr.'s proposed spending plan. Ito mga senador na to. Hindi ko rin maintindihan. Si Amy Marcos magre-reklamo. Si Bato magre-reklamo. Yung ilan pa mga kakampi nila mga senador dyan. Nandyan kayo, kayo gumawa niyan Diba?
sa level ninyo, kung may due diligence kayo dyan, kung trinabaho talaga ninyo yan, sinilip ninyo yan, binusisi ninyo, isa-isa bawat provision dyan, hindi lulusot yan. O kung lumusot yan, bahagya lang. Ang problema ngayon, kung kailan aprobado na ng BICAM at pirma na lang ng presidente, ngayon kayo diba? Ito mga tao na ito publicity din ang habol ninyo Hindi nyo ginawa ang trabaho nyo dyan. O hindi kayo dumalo sa BICAM. Sino ba hindi dumalo sa BICAM? Hindi sana doon, nagsisigaw ka. Hindi ako approve dyan. Hindi sila pumirma dyan. Ano? Kasi di nyo ginawa yung trabaho nyo ng mainam. Binusisi ninyo yan. Hindi naman ganun ka mga TANGA, ka mga BOBO, itong mga senador at itong mga mambabatas na kapag nakapag-raise ka ng concern dyan na valid, hindi sila mag-a-agree. Siyempre, kung may nire-raise ka na concern dyan, dapat substantiated dyan. Dapat matibay yung argumento mo dyan. Basic yun Ka-coffee, basic. Na hindi nyo magawa. Tapos ngayon, puro kayo reklamo para pag mukhang masamain, itong mga tao na ito, itong administrasyon na ito in general. Nakinabang din kayo dyan noon nako, double standard din nyo. O siya, anong komento nyo, opinion, reaction, ilagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, ayan, pasuyo na lang ka-coffee. Baka di pa kayo nakalike and follow sa Facebook. Yung mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin yung notification icon para updated po kayo sa mga bagong upload. I promise, I always promise to explain things, mga political events. Bakit nagkakaganyan? Ano yung nangyayari? Kasi marami tayong nabubudol, mga kababayan natin, na nabubudol ng mga DDS influencers, ng mga DDS politicos, nagbibigay ng information just to support their claims, na minsan hindi naman tama, hindi naman fake. Kaya make sure na naka-follow po kayo, naka-subscribe po kayo everyday. Yan, commitment natin yan. Everyday meron tayong mga bagong upload para pag-usapan ng mga usaping politika dito po sa Pilipinas. So siya, ako yung magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.